Good day mga ka-livestock, welcome back to my channel at Chart TV Livestock Farming. Maraming salamat sa mga lahat ng nag-subscribe sa channel ko. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko mga ka-livestock, naligaw ka dito, please don't forget to subscribe my channel. Mga ka-livestock, ito po yung 36 days old na piglets natin. 36 days old mula pagwalay at mula pagpanganak mga ka-livestock, mula pagpanganak. Ito po nakitaan ng hindi magandang sinyalis. Medyo nagka-diarrhea sila mga ka-livestock, kaya nagtira kaagad tayo ng malakas na panangga laban sa piglet diarrhea. Bitril mga ka-livestock, bitril mga ka-livestock, for your information, yung bitril na yan may dalawang klase yan, single tsaka double dose. Yung double dose yung 5 mg, yung single dose yung 2.5 mg. Alam ng mga taga-agribit yan mga ka-livestock, kaya tatanungin nyo kung magkano yung 2.5 mg tsaka 5.5 mg na bitril. Pwede din tayong makabili niyan mga livestock ng pakunti-kunti, minudo-minudo. Yung 5 mg na bitril nasa 35 pesos bawat ml. Samantalang yung 2.5 I think nasa 25 pesos. So yun mga livestock, sa ganitong edad, 36 days old, mula nung ipanganak, 0.5 lang muna yung ibigay natin mga livestock, dahil remember, malakas yung bitril na yan. Tsaka double dose yung pinili ko, which is 5 mg. So 0.5 pala yung ano lang, yung syringe na pang manok, yun lang muna gagamitin natin para madali lang. Yan, tirahan agad natin kasi may nagka-diarrhea, tsaka worse na din dahil nagsusuka. So hindi naman lahat, so kailangan din lahatan tayo magbigay. Kahit yung iba hindi tinatamaan, bibigyan pa rin natin for their protection. Kasi nga may kasabihan na mas maganda yung nakaprevent tayo kaysa tinamaan tayo, saka na tayo mag-administer. Yun yung maganda mga ka-livestock. Ayan po, tinitira sa batok, sa ibaba sa batok, huwag naman sa gitna. I know na marunong din kayong magturok at magmarkings lang tayo pagkatapos magturok para hindi tayo malilito, hindi magdubli-dubli. So yun mga livestock, mga basic na gagawin natin, kasi hindi talaga maiwasan yan yung diarrhea na yan, kasi bunga din yan sa sobrang intake ng pagkain. Hindi na sila nagtunaw kasi yung starter feeds talaga ng Ultra Pack mga ka-livestock, talaga yan, parang matagal nilang i-digest. So careful kayo sa feeds na yan, pero napakagandang feeds, madali talagang magpalaki sa mga alaga natin. Careful lang tayo, kailangan alamin natin, kailangan may alam din tayo kung ano yung mga ups and downs ng mga feeds na yan, kasi marami na ding commercial feeds na naglalabasan ngayon. Nasa sa inyo na rin kung saan kayo hiyang sa mga commercial feeds na available sa merkado ngayon. So ganun lang mga livestock, kailangan tutok talaga tayo dito sa pagbababoy. Hindi pwedeng pabanjing-banjing lang tayo dito, kasi yan yung sinasabi ko, malaki talaga yung puhunan natin dito. Kailangan hindi tayo banjing-banjing, kailangan hindi rin natin titipirin yung mga sa pagkain, yung mga alaga natin, dahil din yan,
tipid din yung lumaki. I mean, mahina din yung lumaki. So, ang aim natin na ma-achieve yung target weight na gusto natin pag sa araw na i-harvest na natin sila. Nang sa ganun, kikita tayo, may balik yung mga paghihirap natin na ginagawa. Kumbaga, yun yung reward natin mga ka-livestock. So, sa mga nag-aalaga ng baboy, sana wala tayong na-encounter na mga iba't ibang klaseng sakit. I-maintain lang natin yung kalinisan kasi hindi pa rin nawawala yung issue ng i-skip. Mayroon pa rin mga aftershock sa virus na yun, nagkakalat na hindi natin alam kung anong specific area na yung tinamaan sa sakit na yun. Kaya kailangan mapagmatsyag, kailangan gamutin kaagad natin para hindi lumala yung mga karamdaman. But anyways, mga ganito, mga diarrhea, normal lang talaga yan, normal lang. Pwede lang kung biglaan na yung mga sudden death na yun ang delikado. Wala na talaga tayong magawa doon. At talaga natin susunugin, tapos ilibing natin. Yun, hindi tayo magdasal tayo na hindi tayo tatamaan sa mga ganong klaseng virus. So far sa area ko wala mga ka-livestock, kahit backyard lang tayo, wala din naman dito. So ganun lang, mataas ng presyo sa live weight ngayon dahil matumal na yung supply. Dahil nga sa issue ng iisip, meron ng ibang tumitigil sa pag-aalaga ng baboy, kaya advantage yung nag-aalaga ngayon na meron pa silang mga patabain kaya mga pinahing baboy, mga livestock. So yung iba binabarat yung pagbili ng biik. Makakala nila ganun lang kadali magpalaki ng biik mga livestock saka mag-alaga ng hinahing baboy. Kung susubukan nila, baka mainip pa sila. So sa mga buhay-bili ng biik, kung ano yung presyo, huwag kayong tumawad ng hanggang tuhod, kasi hindi biro ang pag-alaga sa inahing baboy mula pagbuntis niya hanggang mailuwal, hanggang maiwala yung mga biik. Kaya sa mga baka iniisip nila na easy lang, napakadali lang mag-alaga ng inahing baboy, magpaanak tsaka mag-alaga ng biik, baka yun yung akala nila na madali lang. Sabi ko nga, walang easy money dito. Lahat pinaghirapan natin, lahat paghirapan. Kaya yung mga bumibili lang ng biik, isipin mo naman kung gaano din yung hirap at pagod na ginawa namin. Kayo hanggang bili lang kayo tapos babaratin nyo pa. Subukan nyo mag-alaga ng inahin hanggang manganak ito at mahiwala yung mga biik. Doon nyo matansa kung gaano kahirap pala. And that's all mga ka-livestock. Sana may naidagdag akong kunting kaalaman sa lahat ng mga nalalaman ko. Happy livestock farming po sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat na magbababoy.